Ngayon sa 911 UNTV. Dito sa programa ng mga tagasagip buhay, una sa amin ang inyong kaligtasan, higit sa ano paman. The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Actual rescue operations ng UNCV News and Rescue sa Luzon Region. Saksihan. Tulong muna bago balita. Sa Central Luzon, nadatna ng UNCV News and Rescue Team Pampanga ang lalaking nakahandusay malapit sa basurahan sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, pasado alas 10 ng gabi. Agad na nag-assess ang grupo sa kalagayan ng lalaki at nakitang may malalim na sugat sa kanang tagiliran. Kaagad na nilapatan ng paunang lunas ng News and Rescue Team Pampanga ang kawawang individual. Hindi rin ito makausap ng maayos dahil sa kalasingan. Walang pagkakilanlang nakita sa biktima at wala ring nakakilala sa kanya sa mga residente sa lugar. Ayon sa PNP Apalit, malaking posibilidad na maaaring binugbog ang lalaki. Matapos mabigyan ng first aid, ay pinadala na lamang ito ng mga pulis sa police station sa bayan ng Apalit. Isang tawag mula sa isang concerned citizen na natanggap ng grupo dahil sa kasamahan nito na nagtamo ng sugat sa mata pasado alas 5 ng hapon sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ayon kay Armando Capili, 45 anyos, habang nagtatrabaho ay bigla na lamang tumama ang alambre sa kanyang kaliwang mata. Inassess ng grupo ang kalagayan ni Capili at binigyan ng first aid. Matapos ay dinala ang biktima sa Jose Bilingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando City. Ayon naman sa doktor na sumuri sa kanya, may naiwang bahagi ng alambre sa loob mismo ng kanyang mata kaya kinakailangan itong operahan. Nirespondihan ng News and Rescue Team Bulacan ang dalawang sakay ng motorsiklo na nabangga ng Isuzu van sa MacArthur Highway sa Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan, bandang alas 12 ng tanghali. Nagtamo ng hiwa sa palad at gasgas sa kanang kamay at kanang balikat si Mang Lino Jeronimo, 36 anyos. Habang ang driver ng motorsiklo na si Joshua Sakdalan, 19 anyos, nakatatapos lang ng pag-aaral bilang pari, ay nagtamo ng pasa sa kanang baywang at iniinda ang pananakit ng binti at hita dahil sa pagkabagsak nito sa motorsiklo. Matapos malapatan ng pangunang lunas ng grupo ang magtiyuhin, ay tumanggi na itong magpadala sa pagamutan. Ayon sa driver ng van na si Wilfredo Del Rosario, mabagal lang ang kanyang takbo at hindi niya napansin ang kasunod na motorsiklo. Nagulat na lang siya nang papasok na sa gate ng kumpanya ay bigla na lamang sumulpot ang motorsiklo kaya niya ito nabangga. Wala namang tinamong sugat ang driver ng van, subalit nangako itong sasagutin ang gastusin sa gamot, pagpapa-x-ray at pagpapaayos na nabanggang motorsiklo. Nirespondihan din ng News and Rescue Team Bulacan ang banggaan ng van at rice thresher sa Barangay Malamig sa bayan ng Bustos, Bulacan bandang alas 12 ng gabi.
Nakaipit pa sa van na may kargang 600 kilo ng isda ang driver nito na si Aling Nenita Castro ng datnan ng grupo. Habang ang dalawang pahinante ng rice thresher na nabangga nito na sina John Mark Libardo at Archie Aldesa ay idinadaing ang pananakit ng katawan. Ang isa pang kasama ng mga pahinante na si Ariel Domingo ay nagtamo ng sugat sa likod at hindi makabangon sa kalsada dahil sa sobrang pananakit ng likod. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng rice thresher. Matapos malapatan ng paunang lunas, ay inhatid na ng grupo sa Allied Care Expert Medical Center sa bayan ng Baliwag, Bulacan ang mga nasugatan. Sa Bicol Region, duguan ang mukha ng 49 anyos na si Romeo Barricas ng datnan ng News and Rescue Team Bicol sa Barangay Kaluwag, Naga City, Camarines Sur pasado 1:00 ng madaling araw. Nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang malaking sugat sa kaliwang bahagi ng kilay ng biktima at saka inihatid ng PNP Naga sa Naga City Hospital. Ayon sa mga barangay tanod, posibleng nakuha ni Mang Romeo ang mga sugat nang magkaroon ng komosyon sa lugar kung saan siya nakikipag-inuman. Sa tumitinding init ng kapaligiran na ating nararanasan, alamin ang dapat gawin upang makaiwas sa tinatawag na heat exhaustion na maaaring humantong sa heat stroke. Ang heat stroke is isang form ng heat-related illness na very severe siya. Okay, ito yung sinasabi na yung katawan mo, hindi niya nare-regulate yung temperature dahil din sa panahon or sa init ng panahon. Ang symptoms ng heat stroke ay yung sobrang pagkahilo, okay, mainit, naduduwal, nasusuka. At dito rin yung pumapasok yung mga neurological symptoms na minsan inaatake ng convulsion or minsan nawawala ng malay yung tao. Nagkakaroon ng hallucination, nag-iiba yung kanyang ugali. Ang heat exhaustion is a milder form of heat stroke. Kung ang definition niyan is when you say heat stroke, nasa at least 40 degrees pataas. So when pagpababa yun, yung heat exhaustion, ang symptoms lang yun is papunta na ng heat stroke. Milder lang ang symptoms niya na pwede siyang agapan para hindi siya maging heat stroke, hindi siya ma-stroke na agad. Okay, heat cramps is usually as another form of heat-related illness na sobrang nagpawis yung tao. Na sobrang pagpawis niya, maraming tubig ang nawala sa kanya at the same time electrolytes. Na to the point na yung mga muscles niya nagkakaroon na ng cramps or naninigas. Ang main goal ng isang tao, ng isang responder when may isang pasyente na na-heat stroke is to cool down the patient or lahat ng pwede niyang gawin para mapalamig yung malabas yung init sa katawan ng tao is gagawin niya. Unang-una is ilagay siya sa isang place na or sa isang lugar na malamig, air condition, okay? Kung gising ang tao or conscious siya, pwede siyang painumin ng malamig na tubig, pwede siyang paypayan, tanggalan ng mga damit para mag-dissipate yung heat sa katawan niya. One way of cooling down the patient, yung paglagay sa leeg, 'di ba, sa kilikili, okay, sa mga groin area sa likod ng mga tuhod, pwede 'yon ng mga ice pack. Kung ready siya, kung meron kang available na ice pack. Dalawa kasi yung pwedeng maging cause ng heat stroke. Yung una is yung sobrang init sa labas or sa panahon na yung katawan natin hindi niya kayang ma-regulate. Yung sobrang init, hindi niya na dapat ang mechanism kasi ng katawan natin is we perspire or sweat para malabas yung init sa katawan. Ngayon, pag sobrang init, hindi niya naaagapan o hindi niya kaya yung katawan. Pangalawa is dehydration. Pag sobrang dehydrated ang tao, hindi rin niya nalalabas, wala na siyang pawis na nailalabas, so hindi niya kayang ilabas yung init sa katawan.
Unang-una is you limit your sun exposure lalo na sa ngayong panahon na sobrang init ng panahon talaga. So ideally nga sabi nila is huwag kang lalabas ng bahay or magpa-expose sa sun between 10 a.m. to 4 p.m. Kasi between 10 to 4 p.m. yan yung talagang matinding-matindi ang sikat ng araw. Okay? Pangalawa is you wear mga sunscreen, okay, to protect you from the sun. Also, you wear mga protective gears like mga hat, mga sunglasses also. And syempre, number one is to hydrate. Inom ka ng maraming tubig to prevent heat stroke or heat exhaustion. Yan po mga kasambahay, sana ay natuto ang bawat isa sa safety and survival tips na aming ibinahagi sa inyo. Napapanahon na kaalamang pangkaligtasan na dapat matutunan upang ang bawat isa ay maging handa dumating man ang anumang sakuna. Sa aming pong pagbabalik, sama-sama nating alamin ang isa sa pinakaunang DRRM office sa bansa. Matatagpuan po ito sa loob ng Kalakhang, Maynila. Kaya don't change channels mga kasambahay, magbabalik po ang 911 UNTV. Maliit na bahagi ng National Capital Region ang San Juan City, pero isa ito sa populous at highly industrialized city. Kaya ang pagkakaroon ng maaasahan at masasandalang rescue organization ay kailangan. Matatagpuan sa Kalakhang, Maynila ang San Juan City na may official name na Dakilang Syudad ng San Juan. Pero kahit na ito ang pinakamaliit na syudad, kitang-kita kung gaano ito kaunlad. Kaya sa inisyatibo ng city officials, nagkaroon ng government-owned rescue unit ang syudad na ito bago pa man gawing mandato ng national government ang pagkakaroon ng Disaster Risk Reduction and Management Offices noong 2010. Dito sa San Juan, nagsimula ang CDRRMO because of the enactment of RA 10121. But before that, meron na tayong Rescue San Juan 1998 doon sa pamumuno nung Mayor pa si Senator J.B. Ejercito. So, meron tayong existing na rescue group dito, but because of enactment of RA 10121 nga, na-absorb na yung Rescue San Juan and nasama na siya sa CDRRMO. Bali, CDRRMO is one of the first DRRMO offices dito sa Metro Manila. Konting tao pa lang siya. Ang pinakaunang chief natin is si Sir Nathaniel Rabonsa. Bali, siya yung pinakaunang chief of CDRRMO together with his staff na konti rin lang. Kasama niya si Mr. Brian Kwong. Sa paglaon ng mga taon, simula nang maitatag ang San Juan CDRRMO, iba't ibang kalamidad na ang tumama sa San Juan City, ngunit kanilang sinuong ang mga ito, alang-alang na makapagligtas ng buhay ng kanilang mamamayan. Katunayan, 11 sa kabuoang 21 barangay ng San Juan City ay flood-prone areas. Nasama rin kami during the Yolanda operations, yung after, mga 4 days or 3 days after na Yolanda napadala kami doon. We were one of the first batch ng ating mga rescuers napunta sa Yolanda. We were assigned sa Palo, Leyte. Nag-stay kami doon for more than 7 days. Sumasali at nakikibahagi rin ang grupong ito sa iba't ibang Rescue Olympics, challenges at rescue marathons. Other competitions na nasalihan namin, Rescue Olympics, MMDA Rescue Olympics. We also participated dito sa Rescue March last year, and hopefully this year participate kami sa Rescue March and also yung sa Rescue Manilathon this year na pag-participate din yung aming grupo. Ang San Juan City Disaster Risk Reduction and Management Office ay pinangungunahan ni Mr. Nathaniel Rabonza sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Gia Gomez. Go! Inyo pong napanood ang brief organizational background ng San Juan CDRRMO at sa inisyatibo ng City Council. With 17 installed CCTV, almost citywide na ang closed-circuit television camera sa San Juan City. Ngayon naman, before we pause for a short break, silipin natin ang Command Center ng San Juan CDRRMO.
ang tinaguriang Central Emergency Disaster Operations Center o CEDOC. Kasama si Sir Jonas Galinato. Sir Yes, Jonas, ano po ang ibig sabihin ng CEDOC na abbreviation? Yung abbreviation natin na CDOC, Central Emergency Disaster and Operation Center. So ano po ang trabaho naman itong department na ito? Actually, di siya department. Under siya ng CDRRMO. So, dito, nagmo-monitor tayo ng mga mostly, pag ganitong scenario, traffic or may mga emergencies, bigla may mga emergencies na mangyayari. So, makikita natin kaagad. So, mas mabilis yung reporting natin and responde. Kasi may mga tao tayo rito na palagi nakamonitor doon sa ating mga CCTV cameras para makita nila yun nga, kung mayroong mga aksidente o may mga incidents na nangyayari sa ating mga kalsada. So, nakita natin napakaraming monitor nito. Yes. Saan ba nagsimula ito? Ilang cameras muna yung ating naging Nung phase 1 namin, nagsimula kami 30 cameras. Tapos only 12 screens. Ito yung mga screens natin na ganito. And then, eventually, nag-expand. Phase 2, nagdagdagan ng 20. Then phase 3, nagdagdagan ulit ng 20. And additional 4 more screens kasi hindi niya na ma-accommodate yung number of cameras. So ito na yung pinakamalaki natin na... Sir, gaano ka-crucial to, lalo na sa operation ng ating unit dito? Very crucial to kasi pag makikita natin, for example, dito sa may Araneta Domingo, dito may nangyari. For example, may isa nangyari dito. Makikita natin, doon sa may mga katabi niyang mga daanan, malalaman natin kung traffic ba siya o pwede tayo makahanap ng mga alternate routes para mas mabilis na makapunta yung mga responders natin. So that is one application ito. Other than that is, at least meron tayong recording of what happened. Kasi usually, request namin na nagagaling is from the police na tinatanong nila, "Sir, nakuha na po ba ng footage itong traffic accident ito?" Kasi may mga nagreklamo, they want an evidence. Pwede naman kami mag-provide ng mga footages na yun upon request and approval of the request. Bukod sa mga aksidente, sir, halimbawa, pag ang panahon ay maulan, ano naman ang tulong sa atin ng CCTVs? Kapag umuulan, for example, sir, pakilakayan itong screen natin to sa may Aurora Boulevard. Kasi may mga specific cameras tayo na station doon sa ating mga waterways. For example, dito tayo. Ito na. For example, dito sa ating waterways. Kung makikita nyo, bridge siya and ito yung waterway natin. So kapag malakas ang ulan, usually 2 hours na malakas ang ulan, there's a possibility na tumaas yung water level natin. So without going to that area, by visualization dito sa CDOC, makikita namin yung level ng ating tubig. And we also have visual sensors na implanted na rin doon sa ating system na once na pumunta siya doon sa level na yon, mag-a-alarm kaagad yung system natin. So mamomonitor namin kaagad-agad. Tapos napansin ko rin, sir, meron tayong mga weather monitoring din dito sa natin. Yes. Meron tayong mga weather monitoring footages from satellites. Ito kuha from Guam. So, makikita natin yung mga weather patterns. For example, pag typhoon. Kasi ito, yung mga through technology, minsan accurate na rin yung mga data natin. So, kunyari, pag galing yung bagyo dito from the Pacific, makikita natin kung gaano na siya kalayo. So, ma-validate natin yung information that is coming also from Pag-asa. At the same time, yung information dissemination natin sa mga constituent Yes. dito sa maaga. Is accurate din. Maaga and accurate din siya. And all our cameras are in HD. So, kahit sa gabi, malinaw pa rin po siya. So doon sa nasa more than 70 na CCTV camera, covered na ba ito yung buong San Juan? Yes. Since San Juan is a small city lang naman, covered na siya. Pati yung mga entrance natin to and from San Juan, na-cover na siya. Then kung halimbawa yung ibang agency, like halimbawa PNP, kung crime ang na-monitor natin, kayo na rin ang Yes. director. Meron tayo dito yung ating communication system. Pwedeng i-walk through natin. Meron tayong communication system dito. So we have here our integrator. So lahat ng mga frequencies na vital for our operation is nandito na. Meron tayong 3 radio base dito. This could store more or less kahit mga 200 frequencies pwede tayo. Integrated na rin po sa system natin yung MMDA radio na ginagamit po natin for buong Metro Manila. And as you can see, meron tayong mga monitors dito kasi digital na rin po siya. So we could, ito for example, may tumawag, makikita natin kung anong oras lumabas, tumawag siya. And malalaman natin
Kasi malalaman natin kung VHF siya. So nagre-register na siya din. Nag-register na siya rito. And also, we could switch from different systems. Pwede rin po natin, for example, yung radio natin, may feed tayo rito. Ngayon, may gusto tayong tawagan, na i-connect natin sa radio, we could patch it to a telephone line or a GSM line. Wala, may sarili din siyang SIM card. So, hindi na siya katulad dati na susulat. Hindi Ito, direkta na agad. Pwede natin sila pag-usapin na dalawa. From radio to telephone or radio to cellphone. Pwede. And pwede natin silang hayaan na mag-usap na dalawa hanggang sa i-terminate nila yung call nila. Tapos, while we are still monitoring for other radio conversation. So ito, gano'n ka-vital ito, lalo na ngayon? Napaka-vital ito, mas lalo sa communication. Kasi syempre, without communication in a operation during a disaster or an emergency, labo-labo yung response teams natin. So, napaka-importante. Actually, ito, pwede natin siyang, tatanggalin natin siya sa power source, tanggalin natin yung mga kable, pwede, portable siya. Pwede siyang dalhin. Pwede siyang dalhin. Bubuhatin mo lang. So kung may mangyaring disaster at kailangan ng ganitong communication, pwede nyo bitbitin. Pwede ko na bibitin. All I have to do is have a power supply, set up the antenna, i-on siya. And it's also, yun, meron din siya sariling CPU. Kasi digital na nga siya. It also has the capability of GPS tracking. Kasi yung mga bago natin radios, mga digital radios natin, meron siya mga GPS tracker. So malalaman ko kung nasaan yung mga responders natin. Dito, may map tayo rito. Malalaman natin kung nasaan yung mga ambulance natin, mga resources natin for easier tracking and monitoring of the progress of the operations. Galing. Sa aming pagbabalik, ipakikita namin sa inyo ang buong puwersa at kakayahan ng San Juan City DRRMO. Kaya don't switch that dial. 911 UNTV will be right back. Kalahati sa 21 barangay ng San Juan City ang flood-prone area. Kaya ang pagkakaroon ng sapat na kagamitang magagamit nila sa water rescue sa lugar na ito ay lubhang mahalaga. Narito at tunghayan ang iba't ibang water rescue equipment ng San Juan CDRRMO kasama sina Sir Jonas Galinato at Sir Jomel Castro ng Operations and Warning Group. Sir Jomel, Sir Jonas, iyan po natin yung sa water rescue naman natin yung mga ginagamit. For the PPE of water rescue, ito po yung ginagamit namin. Ito yung life vest and water rescue helmet. Actually, minsan gumagamit kami ng goggles para in case na may mga material na umano dun sa tubig, lalo pag malakas yung current ng tubig. Tsaka minsan yung ulan Anggi. din. Yung ulan din, oo. So yung ito, ano ang tamang fitting nito sa sa isang responder? Maluwag ba o kailangan fit Actually, siya? kailangan yung sa life vest, kailangan fit na fit siya dun sa body mo. Kasi once na hindi siya fit, baliwala lang, umaangat lang siya. Parang Oo, And yung kasi may mga depende Oo. rin kasi sa mga sa mga life vest. Meron yung iba, meron silang strap sa ilalim. Ayun, mas Sa yun. nilalagay dito sa sa may groin para hindi siya lulutang. For example, so, ito. may iba-ibang klase pala. Oo, may ibang klase siya. Sir, itong klase nito, meron siya yung parang belt dito sa ilalim. Nahihigpitan mo siya. And then ito yung isa natin, with different sizes din. Ito, for adults, meron din tayo for children. Children. Okay. Ito yung sinasabi namin na meron siyang belt sa ilalim. Yan yung ilalagay. Ito ilalagay mo dun sa ilalim. Adjustable siya para hindi siya angat. Kasi ang mangyayari niyan, kunyari, kapag umangat siya, there's a possibility na masakal yung tao. And decide naman siya na mas madali. Ito, meron siyang sa harapan yung closure niya. Ito naman, sa gilid, for easy access. For easy access siya. So iba pala ng May mga iba-ibang klase, may iba-ibang klase. Usually, for the water helmets, we suggest na na may butas siya. Bakit to? Anong Para yung tubig, through and through siya, hindi rin masasakal yung pasyente natin or yung gumagamit. Kasi
Siguraduhin natin, pag nag-helmet tayo, nakalagay din yung straps palagi. Baliwala kasi yung pagka Kasi baliwala, oo. tatanggal lang siya. Okay, So, so may proper fitting, tapos dapat naka-adjust din siya. Naka-adjust naman yan. Kapag nilagay, straps, adjust. Para pag kunyari, pag lumusong ka siya sa tubig, lalabas din yung tubig dito. Hindi siya masasakal. ang purpose niya itong throw bag na to, yung pagka meron ka re-rescuehin na hindi mo na kailangang lumangoy pa. Ihagis mo lang itong throw bag, then hahatakin mo na lang yung pasyente. So, ibig sabihin, pag hinagos mo to, magre-release yung... Mag-release yung rope, and then mahatak mo na yung pasyente. Bale, yung purpose ito, hilain mo lang siya. Hilahin lang. So, automatic na siya Then from here, ito na yung tatapon mo. Ikaw yung naka-handle dito. Ito yung nakahandle dito. Tapos hihila na siya. Tapos pag nahila na siya, kuri na lang. Anong purpose? Bakit light color, parang neon color ang... Para Para makita visible. siya, visible. So, kahit gabi, Kitang-kita yung Actually, may ito color. dito may reflector siya. May reflector siya. pati yung lubid, no? Not necessarily yung lubid, pero dapat bright color siya. Para nakikita mo. Tapos ito, kasi yung lubid na to, this is designed for water, na hindi siya lulubog. So, lulutang talaga. Lulutang Yeah, siya. Kasi yun yung mga difference natin sa mga tali. Ito po, Sir Jonas, ano pong saan natin pwedeng gamitin at saan natin ginagamit usually? Ito, ginagamit natin ito for rescuing. Tsaka ito, flotation device to. Ito, may iba klase tayong flotation device. Meron tayong itong plastic na lulutang siya. Meron din tayong tinatawag na styrofoam na flotation device. Usually ito, hindi siya yung basta-bastang hinahagis. Kasi pag itong plastic ang hinagis mo, tumama doon sa nire-rescue mo, baka mamaya magkaroon pa siya ng injury. Mawalan pa ng malay. Mawalan pa ng malay. So ito, usually, ginagamit lang to kapag yung medyo malapit-lapit na or yung pwede nang hawakan. So, Pero- ibig sabihin, pwede itong hila-hila naman ng Yes. responder, ilalapit lang. Ilalapit. Yes, lalapit lang. Pero hindi siya dapat yung hinahagis. Kasi pag sa mga nakikita natin hinahagis din. Yung mga hinagis yun talaga, styrofoam yun. Styrofoam. Styrofoam. So ito talaga medyo mabigat, matigas. Tapos, sa gamit na ito, ano naman ang purpose ito? Usually yung purpose niyan is, pwede kasi siya, since made of plastic din siya, tapos medyo may air din siya sa loob, pwede rin siyang for the meantime na pag-transfer ng patient doon sa water. For example, pag may extricate from the water, pwede siyang gamitin. Pero hindi siya yung as a flotation device na long term kasi may butas din siya na pwede, maliit lang naman, na pwede siyang lumubog and minsan mabigat din. So may time na, may time lang siya na pwede. May time na siya and unstable kasi pag yung yan ang ginamit natin. O, ano lang to, parang optional lang. Optional lang. Ayun, so yung paddle naman, ginagamit namin dun sa boat. Pagka merong iaanong pasyente, ililigas dun sa flood. Ito yung ginagamit namin. And then, dalawang klase kasi ito. Isang wood na na paddle. Mas yung wood kasi matigas. Ito medyo maganda pero Magaan. minsan pagka Masyadong malakas yung current. hindi na Mas okay. kaya. Diba, parang, for simple wading lang, simple lang maneuver, pero kasi pag yung sa Sobrang lakas na, we opt na yung mag-wood, which is nandun sa truck din natin. So, ang ginagamit niyo pong boat ngayon, ano pong klase ng boat? We have two kinds of boat here in San Juan. Meron kami yung fiberglass na dalawa, and meron din kami yung aluminum steel composite na boat, which is meron kami sa unit namin. And nakapag-distribute din kami nito sa BFP, meron din sa PNP, meron din sa POSO, And sa barangay. pati sa mga barangays. Each mga barangays, meron din sila kanya-kanyang boats na naka-pre-position dun sa mga strategic areas. Kasi may nakita na ako, sir, magamit din tayo ng lubid. Kumpara sa high angle, ano naman ang ginagamit natin pang-water? Yung, sir, pag sa water, sir, pwede na po yung ito. Tawag dito is Manila rope. Or yung mas mura-mura na konti, yung nylon rope natin. Nylon rope. Usually, yung ginagamit yun kapag naglalagay tayo ng mga pwedeng kapitan. For example, doon sa mga poste. Kasi pag we conduct flood drills dito sa San Juan, so tinuturuan namin or pinapractice namin yung each barangays na maglagay ng tali at a certain height para kunyari, kapag tumaas na yung baha, merong kakapitan yung mga tao
habang hindi pa dumarating yung mga bangka natin, pwede silang tumulay doon sa mga tali na yun through the in between the post, mga poste. Kung may personal protective equipment for water rescue, silipin naman natin ang kanilang mga equipment na ginagamit sa EMS, mapatrauma o medical cases. Ilalahad sa atin ni na Miss Helen Broqueza at Sir Matthew Bermido. Sir Matt, Ma'am Helena, present naman natin ngayon yung pagdating sa medical natin. Ano-ano yung mga gamit natin. Sir Matt. Una-una, meron kaming first aid kit na binibigay namin. Ang goal po ng office namin is mabigyan bawat pamilya ng emergency kit. Ang laman ng emergency kit na pinamimigay ng aming opisina sa bawat pamilya na ate ng aming mga trainings ay mga first aid materials lang tulad ng micropore, bandage, gloves para protection nila, at mga gauze. Kasama na rin dito yung mga scissors. So pag umattend sila ng training, yan na yung kumbaga bibigay natin sa kanila para pag-uwi nila may magagamit natin. Oo, para ma-apply din nila yung natutunan. Binibigyan namin ito pag nakompleto nila yung training na binibigay ng aming opisina. At the same time, pagka halimbawa may nakita sila sa daan, sila unang magbibigay ng bago kayo natin. Opo. First, parang sila yung tuturuan namin first responder. Ito ang ano naman, ina-orient na natin sila doon sa pagkakaroon ng uban. Yan. Yung aming opisina ay nagko-conduct din ng mga information education campaign sa bawat sectors ng ating komunidad, ng private at public sectors. At kasama doon, in-orient namin sila yung paghahanda nila kung sakali magkaroon ng disaster. Part nun yung pag-establish ng go bag na tuturuan namin sila na dapat ilagay ito sa pinaka-accessible na bagay na tatagal ng 3 to 5 days ang go bag. Yung mga basic food, basic clothing at saka mga mahalagang dokumento na dapat nilang dalhin sa evacuation centers. Pamilya, ano naman yung pinagkaiba nitong first aid kit doon sa trauma bag na ginagamit nyo naman? Ayan. So, yung trauma bag po namin, kung mapapansin nyo, mas malaki po siya at mas mabigat. Ayan. So, kung yung first aid kit po natin, yung pong binibigay natin sa mga first responder, at saka basic lang po yung laman niya. Hindi po katulad ng ating trauma bag na kompleto at kung makikita nyo po ay mas komplikado yung mga laman niya tulad ng BP up na ginagamit po natin pang monitor ng blood pressure, thermometer po, pulse ox, na dito po natin makikita yung pulse rate ng pasyente, at saka yung kanyang SpO2 po, saka mga elastic bandage po natin, triangular bandage. Meron din po tayong mga micropores. So kung makikita nyo po, mas marami siyang laman. So ito po yung ginagamit namin kapag nagkakaroon po kami ng responde. Kasi kompleto na po siya. Pagdating sa response, mas technical na ito kumpara dun sa Opo. first aid kit natin. Opo. So meron kaming mga oxygen tanks, meron kaming oxygen tank na ginagamit namin from the scene papuntang ambulance kasi mahalaga. Ito yun. Ito yon, itong maliit na oxygen tank na to. At So mas ano ka siya, mas light, hindi masyadong mabigat. para on the go siya. On the go siya. On the go siya. So pagdating sa ambulance, Sa ambulance, meron din kami malaking tank doon para tinatransfer. continue yung supply ng oxygen sa pasyente. So ito naman sir, sa natin. Yan. OPAC, ito yung oropharyngeal airway namin na ginagamit pag-supply din ng oxygen Para sa mas- katawan. Mas direct. Diretso yung pagpasok. Isa na, sa particular na pasyente natin siya kailangan ibigay or kailangan gamitin? Yes. So, ginagamit po natin siya dun sa mga pasyenteng unconscious o yung mga pasyenteng hindi makahinga sa sarili nila kaya binubuksan natin yung airway nila para makadalo yung hangin. Ayun po. So, tinutulungan na natin sila sa Opo, pamamagitan. ina-assist natin silang makahinga. Ito naman sir. Yan. Bulk mask na meron kami para makatulong din sa pasyente kung sakaling walang Hangin. di makapasok yung, di madala yung oxygen tank namin. So, ito, mas manually naman. Manual naman. So, pag ano niya sa paghinga rin. Sa paghinga din. Ito naman. Ito ang laryngoscope namin for kung sakaling may doctor on scene na kailangan gamitin ito kasi hindi naman kami authorized pa na mag-use ng laryngoscope. Pero at least ito, ready ka Standby na. na. Oo, may nakaredy Standby ka na. na. Ready na siya for use.
Kasi kalimitan to sa hospital Hospital. at the same time, may yung mga ACLS na Yes, pero kayo, advanced na. kung mayroon ng doktor doon, magagamit na agad siya. Yes, ready na. Ito naman, marami tayong dami. Meron tayong iba-ibang klaseng C-collar. Opo. So, bali yung... So, yung C-collar po, kapag meron tayong mga aksidente na naghihinala tayo na yung pasyente ay may tama sa spine, so ito yung ginagamit natin pang immobilize ng spine niya para hindi na siya makagalaw at syempre napoprotektahan natin yung spine niya para hindi na magdulot ng mas malalapang pinsala dun sa pasyente. So, may iba't iba tayong brand at saka design. Ayan. Ito naman, Ang tawag naman po natin dito ay X-collar. Kung mapapansin nyo, mas detalyado siya. Pero ang naipoprovide nito sa pasyente, mas secure. Mas secure sila, as in hindi sila makakagalaw pag ang gamit nila ay X-collar. So, sa paggamit ng X-collar, hindi siya basta-basta kasi kailangan nyo ng training bago nyo ma-mobilize tong X-collar. So, compared doon sa C-collar na unang pinakita natin, ito medyo matrabaho. Opo. Matrabaho siya, mag-take siya ng time, pero mas masisecure at masisigurado natin na mapoprotektahan talaga natin yung spine ng pasyente. So, ito yung C-collar na madalas nating nakikita at nagagamit. Kasi madali lang siyang gamitin, kakabit nyo lang siya sa likod, kabit nyo lang siya sa harap, the strap, tsaka komportable siya. May mga dami tayo. Saan natin siya nagagamit? Ayan. So, mapapansin nyo po, meron kaming mga dummy. So, meron kaming adult, meron din kaming child. Ang San Juan po, city government ng San Juan, ay nagko-conduct ng basic life support at first aid management seminar training sa mga barangay. Ang opisina po kasi namin ay naglalayom na makapagbahagi ng impormasyon sa lahat ng barangay dito sa San Juan. Tina-target po namin na bawat sa isang bahay ay meron pong marunong sa kanilang mag-CPR tsaka magbigay ng first aid. So dito po sa San Juan, halos lahat na po ng barangay namin ay nabigyan na namin ng first aid and BLS training at patuloy pa rin po kaming nagbibigay ng gantong training para sa kanila. So, nagagamit natin ito more on training. Opo. Nagbabalik po ang 911 UNTV. Bukod sa medical or EMS at water rescue PPEs, meron din silang iba't ibang tools na nagagamit nila sa malalaking rescue operations. Ilan sa mga yan ang pliers and screwdrivers, bolt cutter, concrete and cement cutter, chainsaw, wood saw, steel saw, jaws of life na ginagamit sa extrication, pick and shovel for search and retrieval operations, axe, fiberglass hammer, acetylene, electric drill, vibroscope, ladder, at boots. Skilled din ang mga tauhan ng San Juan CDRRMO sa high-angle rescue. Narito si Sir Christopher Filing at Sir Pierre Sinaban upang ipakita naman sa atin ang kanilang kagamitan. Sir Chris, Sir Pierre, pakita natin ngayon yung mga gamit natin pagdating sa high-angle rescue. So, sir, yung sa PPE. For the PPE, ito yung helmet natin. Helmet natin para protection natin sa ulo pagka magbababa tayo ng building. And then yung knee pads and elbow pads. So, anong purpose naman pagka ito naman? Protection ito sa tuhod tsaka sa siko para sa mga pader na pwede mong tamaan. So, ano yan, common kasi pagka baka tumama sa... Pwede kasing dumulas yung paa mo, tumama yung tuhod mo sa pader, may protection ka sa tuhod para hindi masaktan. So, yung dito sa knee pad tsaka elbow pad, ano yung mga pwedeng gamitin na sabihin kasi may ginagamit yung pang motor, yung mga ganun ba pwede? Sa mga branded or mga rated na... Kasi yung pang motor kumpleto kasi siya so hindi ka makakagalaw ng maayos Hindi ka tulad pag elbow pads at knee pads lang, pwede mong may-bend ng mabuti yung paa mo pagka bumababa ka ng building. Kailangan loose talaga yung ano niya yung bumababa. Protektahan niya. Yung tuhod talaga yung... Ano po yung iba pa? Tapos yung, siyempre yung gloves. Hindi natin pwedeng mawala yung gloves. So ano naman po ang purpose ito? Siyempre, common thinking ng tao, medyo nakakailang pagka may gloves.
Ang kagandahan sa gloves, pag bumababa ka ng building talaga, yung sa tali, hindi masusugatan yung kamay mo. Pero mararamdaman natin yung init ng lubid kasi yung katawan natin, yung timbang natin, mabigat yung gravity pa. Kaya kailangan natin magsuot ng gloves para hindi masugatan yung kamay natin. Rope burn po tawag. Oo, rope burn. Yun yung isa sa mga PPE. And then yung safety harness. Ito, Ito mukhang maliit ba? Sabihin parang meron ako nakikita sir, medyo marami. may full body harness. Ito, half harness lang to eh. Harness ang tawag. Yung isa yung full body harness, ito. Ito yung full body harness natin. Pwede rin siyang ikabit sa patient kung may victim na sasagipin sa building. Pwede siyang ikabit para Mas ideal secure. ito sa victim kasi buo. Oo, mas maganda. Tsaka mararamdaman nilang safe sila. Pwede rin gamitin to pagka magpa-practice ka ng rappel kung talagang hindi ka sa seat harness. Dito ka na lang sa full body harness para mas protected ka. Ibig sabihin ito, kumbaga kung medyo matagal-tagal ka na at kung confident ka na, ito na yung At yan na yung gagamitin. Siyempre, yung natin, rubber shoes, hindi pwedeng nakachinelas tayo. Kailangan talaga kung meron tayong tactical shoes, yun na lang ang gamitin natin. Kaysa yung mga rubber, kasi madaling masira. running shoes. Masisira eh. Pagka madaling masira eh. Mas maganda kung Combat shoes. combat shoes, pwede rin kung kakapit siya talaga sa pader. Pero mas advisable yun. Yung 511 na tactical shoes or kahit na anong tactical shoes, pwede. Pero sa tools naman, buo na yung ating buo na yung ating PPE. Kaya ka na. Yung gagamitin mo naman, yung mga equipment. Usually, pag tatalon ka, itong unang-unang kailangan nating gamitin. Lubid. Ito, 100 meters to for rappelling. Pwede natin siyang doblehin pag para mas kaya niyang yung bigat mo. Marami nabibiling lubid sa sa pamilihan Basta lubid lang ba? Ibang lubid sir ang kailangan natin. Ibang lubid. May designated na lubid tayo para sa rappelling. Ibig sabihin, kung pang rappelling lang ang paggagamitan nito. Yes sir. So talaga naka-designate lang siya doon. Bakit? Rappelling or kaya pag maglo-lowering tayo ng patient, like pag magbababa tayo ng pasyente sa building, ito yung ginagamit natin. So yung mga, ito sir, ano mga Ito, 8-ring. Meron tayong 8-ring. Dito kinakabit yung lubid for lowering. sa tao to. Sa tao. Tapos carabiner. So may combination. Ito po mga rollers. Ginagamit natin to for mechanical advantage. Means Mechanical advantage. Pag magbababa tayo ng pasyente, syempre mabigat po yung pasyente, kailangan natin ng tulong. Para So, mas napapagaan mapadali, ito? mas napapagaan ito yung bigat ng pasyente natin. So ito naman sir, parang asero. Kabitan lang to sir para sa mechanical advantage. So 1, 2, 3, 4. Okay, so pwedeng carabiner. Opo, carabiner tsaka ito. Ito mga ascender natin. Para hindi tayo mahirapang umakyat. So mas tsaka maganda yung grip niya, di ba? Kasi pwede rin pong prusik. Lubid lang for ascending. So kung kumbaga sa ito yung Mas madaling gamitin to kaysa rito. Ito naman. Pero sa training, anong una niyo pinagagamit? Ito po. muna. So para ma-experience nila yung Ma-experience mo yung bigat mo, tsaka mas mahirap kasi ito gamitin. Ito, angat-angat mo lang. Kasi kakapit Ito sir, parang anong gamit natin? Para sa lang to sir, pag nag-tatay roll yan kami, ito yung ginagamit namin para kakapit lang sa lubid. Pinag-aaralan na natin ngayon yung mga possibility na mga kailangan din talaga ng ganito sa mga darating. Kailangan po maganda talaga. Ang San Juan CDRRMO, being one of pioneer DRRM offices, una rin sila sa ilang disaster preparedness projects gaya ng kanilang inilunsad na citywide First Disaster Youth Olympics.
Narito si Sir Brian Wong, ang Administrative and Training Division Officer, para sa detalye. So yung first quarter natin, itong April 4 lang nangyari yung pinakamalaki nating event. We call it the Awareness Day, Disaster Awareness Day. So ano bang, nagko-compose siya ng 5 events. So yung 5 events na yun, highlighted by the Disaster Olympics. So it's a Inter-Barangay Rescue Olympics na pinapakita dito kung gaano ka ready na ang mga barangay natin sa San Juan. With the help of Plan International, OSAID, and CDP, naging successful yung event. Marami naka-realize kung ano mga kakulangan pa and ano pa ba ang kailangan nilang malaman at gawin, lalo sa mga barangay level. So ano pa bang kulang sa kanila? Which is yung mga gamit na gagamitin nila for rescue, ganun. Lalo na pinaghahandaan natin yung the big one, diba? Pagkatapos, camaraderie, mabuo yung as one yung San Juan pagdating sa respond. Tapos yung second nun is yung target natin is we empower the youth in San Juan. So, we launched the Youth Volunteers, Disaster Youth Volunteers. So, with that launching, almost 100 plus yung nag-sign up dyan. Meron kaming naging talk seminar ng disaster awareness. Pagdating sa youth kasi, ang malakas gumamit or madalas gumamit ng social media like Facebook, Twitter, Instagram is mga youth. Konting click lang, yung information kakalat kagad. Yung pang-apat na event natin, through the help of FEU students, gumawa kami ngayon ng mobile application for San Juan CDRRMO. So through that, pwede kayo mag-report ng mga nangyayari sa kapaligiran ng San Juan. Plus, pwede kayong mag-report kung may aksidente. And may mga information doon na pwedeng makatulong sa inyo. So, yung pang 5th event natin, humiram po tayo sa MMDA ng earthquake simulator. Yung latest na nangyari sa ibang country like yung Ecuador, 7 point something yun. So, ma-check natin ano bang pwedeng impact nito sa Metro Manila or sa San Juan. Kaya hiniram natin sa MMDA yung earthquake simulator na yan para magamit natin at maparamdam sa mga tao gaano ba kalakas to. So yung 5 events na yan, isang araw lang ginawa yan. Bakit? Parang package na yan May awareness ka na, may Olympics ka na, may mobile application ka na, meron ka pang earthquake simulator, itatry yun ng mga barangay. So dito din, napakita namin na kayang magtulungan ang mga government, NGOs, and private sectors. Plus, yung mga ambulance company. So, one-day event, pero meaningful siya. Marami ang naitatalang aksidente sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya hindi nagsasawang tumugon na makatulong ang aming mga kasama sa mga lalawigan. Narito ang kanilang rescue operations sa Visayas at Mindanao. Tulong muna bago balita. Mabilis na nirespondihan ng UNCV News and Rescue Team Negros Island ang isang motorcycle accident sa Barangay Takulin, Bacolod City, bandang alas 12:30 ng madaling araw. Nadatna ng grupo na nakahiga sa daan ng biktima na si Romy Ray del Oeste, 20 taong gulang. Kwento ng biktima, nawalan siya ng balanse sa motorsiklo habang papaliko sa isang intersection nang mabitawan niya ang manibela. Pauwi na si del Oeste kasama ang kanyang pinsan na nakamotor din. Nagtamo ng malaking sugat sa kaliwang tuhod si del Oeste at ilang galos sa kaliwang paa at kanang tuhod na agad namang nilinis at nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Samantala tumanggi na magpadala sa ospital ang biktima. Isang motorcycle rider naman na nakabangga ng isang bystander
sa Barangay Taka sa Haro District, Iloilo City ang mabilis na nirespondihan ng News and Rescue Team. Naabutan pa ng grupo ang driver ng motorsiklo na si Jesusimo Calupes na nagtamo ng gasgas sa mga tuhod, kaliwang kamay at tagiliran na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo at inihatid sa West Visayas State University Medical Center. Samantala, nauna namang isinugod ng mga barangay tanod ang bystander na si Ariel Haen, 16 anyos, sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa mga nakasaksi, nakita nila na pagewang-gewang na ang motorsiklo na minamaneho ni Calupes bago mabangga si Ariel. Nangako si Calupes na sasagutin ang gastusin sa ospital ng biktima. At sa Mindanao Region, magkatulong na nirespondehan ng News and Rescue Team Davao City at Davao Central 911 ang isang matandang nahagip ng isang motorsiklo habang patawid sa pedestrian lane sa MacArthur Highway, Matina, Davao City bandang 1:00 ng madaling araw. Nilapatan ng paunang lunas ng News and Rescue Team ang tinamong gasgas sa siko at paa ni Eduardo Vidal, 60 taong gulang, na iniinda rin ang pananakit ng kanyang dibdib at tagiliran. Matapos malapatan ng paunang lunas ng grupo, ay dinala na ito ng Davao City Central 911 sa Southern Philippine Medical Center. Samantala, nilapatan din ng paunang lunas ng News and Rescue Team ang tinamong gasgas sa binti ng motorcycle rider na si Alex Plaza. Ayon kay Plaza, nag-alangan ng matanda sa pagtawid na ikinalito niya kaya niya ito nasagasaan. Tapos na naman po ang isang oras, mga kasambahay. Kung nais nyo po na makapagsagawa ng rescue and disaster preparedness sa inyong lugar o komunidad, tawagan lamang po ang aming emergency hotline 911-UNTV o 911-8688. Lagyan lamang ng area code na 02 kung kayo ay tumatawag from outside Metro Manila. Maaari ring mapanood ang aming itinampok na safety and survival tips at ang past episodes namin sa pamamagitan naman ng pagbisita sa www.untvweb.com. I-click lamang ang programs at hanapin ang 911 UNTV. You may also visit our Facebook account upang maging updated. I-search lamang ang 911 UNTV, tulong muna bago balita. Kasama ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue Team nationwide at sa ngalan po ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Ako po si Benedict Galasan, Emergency Medical Responder at ASHI Certified Instructor. Ito ang 911 UNTV. Maraming salamat at magandang gabi.